Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. So tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Inaanya ko po tayong makinig muli sa kapirasong mensahe ng Panginoon sa atin at patuloy na ating pinag-aaralan. So nasa episode 34 na po tayo. Medyo mahaba-haba na rin po yung ating pag-uusapan. So nandito pa rin tayo sa subject natin na kasalanan. So last meeting, napag-aralan natin na yung kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay nagkakasala, meron tayong nilalabag na utos ng ating Panginoon. So kung titingnan natin, last meeting pinag-aralan natin yung sin of omission. Ito yung hindi pagtupad sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. So number 1 na iniutos ng Panginoon sa atin na mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. At higit sa lahat, pinag-uutos din niya na mahalin natin ang ating kapwa. Kaya nga sa pinag-aaralan natin ito, makikita natin na meron palang mga utos ang Diyos sa atin na dapat nating gawin. Sa tulad nung nangaral ang ating Panginoon, sabi niya, ito yung mga ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya. Kaya nga yung isinugo ng ating Panginoon o isinugo ng Diyos na ating Panginoon, nung siya ay dumating dito sa lupa, siya po ay nangaral. Kaya nga doon sa pangaral ng ating Panginoon, nakareceive tayo ng bagong utos na ang sabi niya ay mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Ganon din na pinagagawa niya sa atin na mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. So maraming pinagagawa ang Panginoon. Kaya nga sa atin kung tayo ay hindi kumikilos para gawin natin yung bagay na ito, tayo po ay nagkakasala sa hindi pagsunod sa mga bagay na iniutos ng ating Panginoon. Nung siya po ay nangaral, nagbigay siya ng mga utos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga doon sa ipinagagawa ng Panginoon sa atin, kung tayo po ay patuloy na hindi gaganap o hindi susunod sa mga bagay na ipinagagawa niya, so tayo po ay malamang ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So tinuruan niya rin po tayo, tinutusan niya tayong manampalataya at inutusan din niya tayo na magsisi, inutusan din tayong mag-confess o magpahayag ng ating pananampalataya at inutusan din niya tayo magpabautismo. Kaya nga sa atin kung hindi po tayo na nakikinig do sa utos ng Panginoon, kahit anong bait natin, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At bago siya umalis, ang sabi nga niya sa mga disciples, humayo kayo at gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. So mapapansin natin na ang Panginoon ay nag-iwan ng isang napakagandang utos na dapat nating gawin. Na ito yung tinatawag na Great Commission ng ating Panginoon. Once na hindi natin ito ginawa, ang sabi, tayo ay lumalabag doon sa mga bagay na ipinagagawa ng ating Panginoon. Ang tawag po dito ay sin of omission. So, pag-usapan natin ngayon yung sin of commission naman. Kung meron kang nalalabag na utos ng Diyos na ipinagagawa na hindi mo ginagawa, meron din siyang iniuutos na wag mong gawin. So, tayong mga tao, inuutosan din tayo ng Panginoon na wag tayong gumawa ng mga bagay na ipinagbabawal niya. Ang tawag po dito ay sin of komisyon. Kaya nga doon sa Exodus, binigay ng Panginoon ang 10 utos, bagamat ito ay hindi para sa atin, ito para sa mga Israelita. Tayo din ay sakop ng utos na ito dahil tayo ay naghahangad na sumunod sa ating Diyos at hindi natin namamalayan sa pagsunod natin sa mga utos na ito, tayo pala ay na-impluensya din ng mga Israelita para makaiwas tayo sa pagkakasala. So mapapansin natin magandang impluensya yung daladala ng mga Israelita sa sanlibutan kaya nga nung dumating ang Panginoon, sabi niya wala nang hintil, wala nang mga Hudyo, lahat pantay-pantay. Kung tayo ay may sinusunod sa utos ng Diyos, so hindi po tayo nagkakasala doon. At hindi po masamang sumunod sa Diyos
na may kapangyarihan na magpalaya sa atin sa pagkaalipin. Kaya nga kung tayo ay naniniwala sa Diyos, meron siyang ibinigay din na 10 utos. Number 1, ito yung huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So ito yung number 1 utos ng Diyos sa mga Israelita dati kasi nung time na yon, marami na ring mga Israelita na naimpluwensyahan ng mga Ehipto na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam naman natin na ang Ehipto ay napakaraming gods and goddesses. So marami silang ipinasasamba sa tao. Kaya nga kung mag-aaral po tayo ng banal na kasulatan, maraming sinasamba po ang tao maliban sa Diyos na may kapangyarihan o mayroong kakayahang magpalaya sa atin sa pagkaalipin. So ito po yung sinabi ng Panginoon, kaya nga sa Exodus, kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan, maliwanag na makikita natin na sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sa panahon natin ngayon, ang dami pong sumasamba sa iba't ibang Diyos. Kung mapansin natin, kung pupunta tayo sa ibang lugar, for example, sa India, napakarami pong nilang sinasamba. Sumasamba siya sa Buddha, sa makita natin kahit elepante, kahit ang dami nilang Diyos-Diyosan, hindi lamang po sa India, kahit sa ibang pang panig ng daigdig. Na ang reason kung bakit nila nagagawa yung bagay na yon, hindi nila nakilala ang tunay na Diyos. Kahit man tayo, sumasamba rin tayo sa mga anito dati nung hindi po tayo mga nasasakop pa ng mga ibang lahi. Tayo po mga Pilipino ay sumasamba rin tayo sa mga anito. Yun po yung mga kwan. Pero dahil sa hindi natin nga pagkakilala sa ating Diyos. Pero ang Diyos na sinasamba natin ay ipinakikilala ng banal na kasulatan. Kaya nga related po yung pag-aaral ng salita ng Diyos para makita natin yung tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Kasi kung hindi po tayo mag-aaral ng banal na kasulatan, hindi po natin makikilala kung sino yung tunay na Diyos at sino yung Diyos na may kakayahang magpalaya sa atin sa pagkaalipin sa kasalanan. So alam natin na ang Biblia ay ginagamit ng maraming religious group. Kaya nga sa atin, kung tayo susunod at mag-aaral ng banal na kasulatan, makikilala natin ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. So, pangalawang utos niya, sabi, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang ilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. So, kung titingnan natin, ito po yung nakasulat na pangalawang utos ng Diyos na sabi, huwag kayong gagawa ng imahen. So, nung araw, tayo po ay sumasamba sa mga imahe. Ang dami po nating image sa bahay, sa simbahan, na lagi nating niyuyukuran, pinupunasan, pinagsisilbihan, at iniangat natin siya yung ating tinatawagan. Kaya minsan, bakit tayo nakakagawa ng ganung bagay? So una, sabi ko nga, hindi tayo nakakilala sa ating Panginoon. At ang pwedeng magpakilala sa Diyos na dapat nating sambahin ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kaya nga sa sino mang sumasamba sa Diyos-Diyosan na merong graven image na sinasamba sa ating bahay o sa usan man, nangangahulugan lamang na hindi natin alam yung mga ipinagbabawal ng Diyos. So marami ring group ang gumagamit ng Ten Commandments o ng Biblia. Pero yung number 2 napalitan nila. Hindi nila isinama yung pangalawang utos. So instead na ang pangalawang utos ay huwag kang huwag kang gagawa ng anumang image. Ang ginawa ng number 2 nila, sabi, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Yung huwag natin gagamitin daw ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So maraming pong, kaya nga, bakit ang religious group nito ay ang daming sinasamba? Kasi inalis nila itong number 2 na nakasulat sa verse 4 ng Exodus chapter 20. Kaya nga kung tayo ay gagamit ng salita ng Diyos o gumagamit tayo ng Biblia, ang bilin po sa atin huwag nating babawasan o huwag nating dadagdagan. At kapag ginawa natin yon, tayo po ay parurusahan o magkakasala tayo sa Diyos. Kaya nga yung number 2 na utos ng Diyos, ang sabi, huwag kang gagawa ng anumang imahin, ng anumang nilalang, nasa langit, nasa lupa o nasa tubig. Kahit yan ay kamukha ng Diyos o kamukha ng anghel, kamukha ni Jesus,
So, wala pong dapat image. Ang number one dito na sinabi, huwag kang gagawa ng anumang larawan o imahen. Kaya nga kung tayo hindi sumusunod sa pinagbabawal ng Diyos and still meron pa tayong sinasambang Diyos-Diyosan, so lumalabag po tayo sa pangalawang utos ng Diyos sa atin. At kapag ginawa natin to, kahit yung number one, nilalabag din natin. Kasi nga, instead na sambahin natin ang tunay na Diyos, gumagawa tayo ng mga Diyos-Diyosan para luhuran natin o yukuran. Kasi ang meaning ng pagsamba sa Diyos ay nasa verse 5. Sabi rito, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. So, ayaw ng Panginoon na paglilingkuran natin o yuyukuran natin o sasambahin ang mga image na ito, which is ginagawa natin nung tayo ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga, sa sino mang matututo ng salita ng Panginoon at mag-aaral o magbubuklat ng salita ng Diyos, hanapin lang po natin ang mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa atin at makikita natin na hindi tayo dapat sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sa atin, kung tayo naging biktima ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, malamang meron pong nangdaya sa atin. Meron pong mga false teacher na gumagamit ng false teaching. Kaya nga tayo ay gumagamit ng Biblia para hindi po tayo magkamali. Ang Biblia po ay isang napaka-reliable source natin para makilala natin ang tunay na Diyos at malaman natin yung bagay na pinagagawa niya at yung mga bagay na ayaw nating gawin. At isa pala itong pinagagawa sa atin na huwag nating gawin yung magkaroon tayo ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At ang pangalawa, huwag tayong gagawa ng anumang graven image o anumang inukit o larawan o ginuhit na nagmula sa langit, sa lupa o nasa tubig para sambahin. So yung iba, meron silang mga palusot dito, hindi raw nila sinasamba. So ano man ang palusot nila, still kung meron kang graven image, kung meron kang printed o anumang larawan, still gumawa ka pa rin. Kahit anong palusot natin, gumawa ka pa rin ng mga image na yan. Kasi ang sabi, huwag kang gagawa ng imahen. Kaya nga, kung meron man tayong mga imahen, hindi po tayo nakakalugod sa Panginoon kapag sinasamba natin yung mga bagay na yan. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos, makikilala natin ang Diyos na ayaw pala niya na merong ibang Diyos maliban sa Kanya. At higit sa lahat ay ayaw niya na meron kang sinasambang mga imahin na nagmula kahit saan. So actually, hindi naman nating na mapipigilan yung mga tao. Kaya nga, sa pamagitan ng salita ng Diyos, sila na mismo ang magkakaroon ng idea na kung ano yung tama at hindi. So, pangatlong utos ng Diyos, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. So, ito yung mga tao minsan ay walang pakundangan sa paggamit ng pangalan ng Diyos o yung ginagamit natin ito sa mga walang kabuluhan. Minsan, ginagawa na lang natin itong expression o katatawanan. Hindi natin ginagalang yung pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan, na banal. At hindi natin ito alam kasi nga hindi natin alam na bawal pala ito. Alam niyo ba kung bakit walang vowels yung unang letra, yung mga pangalan ng Diyos na sa banal na kasulatan? Wala pong mga vowels yan, kaya nga yung Yahweh, kung bakit may vowels yan, dinagdag na lang nila para maiguhit nila o masambit nila. Pero ang totoo, doon sa tetragrammaton, wala pong vowels ang Hebrew text. Kaya nga sa atin, kung tayo ay gagamit ng salita ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, so dahil ito sa mga hindi natin pagkakilala sa dakilang kapangyarihan ng pangalan ng ating Diyos. So, ang purpose ni Yahweh kung bakit walang bawel, siguro para hindi natin ito magamit sa walang kabuluhan. So, and yet, nagagamit natin ito ngayon dahil nga maraming tao ang hindi aware na yung pangalan ng Diyos ay banal. At alam naman natin nung tinanong ni Moses
bago siya sumunod sa Diyos kung para ganapin yung paglabas ng mga Israelita sa Ehipto para nung tinanggap niya yung task na yon, tinanong din ni Moses ang ating Diyos na ano bang pangalan ang sasabihin ko sa kanila para may niwala sa akin. So, ang sabi ng ni Yahweh, ako nga. So, yun po yung isang natanggap ni Moses na pangalan ng ating Diyos. Sabi mong ako nga. So, hindi natin alam pangalan ng Diyos. Kaya, kung meron kang idea, bakit mo kailangang alamin, ano yung purpose mo ba, para malaman yung pangalan niya, ano yung iyong intention. So, siguro intended ng Panginoon na hindi mo na lang malaman. Basta sambahin natin ang Diyos na nagpakilala naman siya. Siya yung lumalang ng lahat ng bagay. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Number one meaning kasi ng God na dapat nating sambahin is creator, yung manlalalang. Kaya nga yung Diyos na kinikilala natin, sinasamba natin, naglabas sa Ehipto sa mga Israelita ay itong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay at nakakaalam ng lahat ng bagay. So, hindi ito nilalang o hindi lang ang Diyos natin ay hindi creator siya. Kaya nga sa atin, kung gagamitin natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, tayo po ay nagkakasala. Kaya nga kung tayo ay may paggalang sa ating Diyos, masambahin mo na lang siya sa kanyang mga ginawa at sa kanyang katangian na ginagawa sa atin. So, minsan yung pangalan, ang God kasi, kung titingnan natin, is a being. Yung name na gusto mong malaman kung sino siya. Ang Panginoon ay nagpakilala rin siya na ang pangalan niya ay Jesus. Diba? Kaya nga, nung binigyan ng Panginoon ng pangalang Jesus, ang purpose ng pangalang Jesus, ayon sa Matthew 1:21, ay para magligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. So, ibig sabihin, merong plano ang Diyos na ibigay, malaman natin yung pangalan ng anak ng Diyos sa atin para makilala natin kung sino yung dapat nating sambahin o sino yung dapat nating makilala para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero sabi rito, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, alam naman natin yung mga bagay na walang kabuluhan. Once na ginawa natin yun, tayo po ay nagkakasala. Tayo po ay lumalabag doon sa mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos para tayo ay maparusahan. So, pang-apat, ang sabi, lagi mong tandaan na ilaan para sa akin ang araw ng pamahinga. Yung Sabbath day, yung araw ng pamahinga, ay ilaan para sa akin, sabi ng ating Panginoon. So, alam natin na ang Sabbath day ay ito yung rest day. Ginawa ito ng Panginoon dahil sa habag niya sa mga Israelita. Kasi nung ang mga Israelita ay alipin pa ng mga Ehipto, 7 days a week sila po ay nagtatrabaho. Kaya nga nung dumating ang Panginoon at nagkaroon siya ng desire para ilabas sa Ehipto yung mga Israelita sa pagkaalipin, binigyan nila ito ng isang blessing at ang blessing na ito yung magpahinga sa araw ng ika-anim na araw. At yung ika-anim na araw na yon, ang sabi ng Panginoon, ilaan para sa Kanya. So, marami pong nag-observe ng mga Israelita rito, kaya nga nung time na ang mga Israelita ay nasa tolda na at nakalabas na sa Egypto. So, marami silang mga pinagbabawal. Bawal gumawa, bawal magbuhat, ang daming bawal. Kaya nga, ang purpose noon, para ilaan sa ating Diyos. Kaya nga sa atin, sa pagpupuri natin ngayon, bakit hindi na tayo nag-observe ng Sabbath? So, in-honor natin na tulad natin mga Christians. Christian kasi ay ang ino-observe natin yung first day of the week. Yung first day of the week, ito yung the best day of the week. Kaya nga sa atin, kung meron tayong i-offer sa ating Diyos, ito yung pinaka-mainam sa lahat. Unang ani, sabi nga. Kaya nga yung unang araw ng isang linggo, ito ay binibigay natin sa Panginoon. So, ang Panginoon ay, bagamat siya'y Hudyo, sakop siya ng kautusan,
So nakita ng Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao, nung siya ay nanawag dito sa lupa, ah, yung pag-observe ng mga Pharisees, mga Sadducees, yung mga ibang mga Hudyo sa Sabat ay hindi makabuluhan. Kaya nga nung Panginoon ay nahatulan siya para ipako siya sa krus, isa sa naging violation niya yung dinisregard niya yung Sabbath day. Kasi nga nagpagaling siya sa araw ng Sabat. So ang ginawa ng Panginoon dito ay mas ginawa niya yung mas mabuti sa araw ng Sabat. Mas mabuti yung magpagaling ng may mga sakit, magpatawad sa kasalanan kaysa ginagawa ng mga Pariseo. Kaya nung time na yon, nakitaan si Jesus ng paglabag sa kautusan ni Yahweh o ni Moses na binigay sa mga Israelita. Pero nung time na dumating ang Panginoon, meron na siyang bagong utos na ginawa. Bagong utos na ibinigay sa sangkatauhan. Ito nga yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at mahalin mo rin din yung kapwa tulad ng iyong sarili. So, under po tayo ng pangaral ng ating Panginoon, ng anak ng Diyos. Kaya nga doon sa Hebrew 1, nung siya sabi roon, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan. Ngunit sa panahon na sinugo niya yung kanyang anak, siya muling nagsalita sa atin. So kung meron tayong tinatanggap, ino-observe na utos ngayon na nagmumula sa ating Diyos, ito nung time na bumalik ang Panginoon dito sa lupa o dumating dito sa lupa para ibigay yung panibagong utos. So yung 10 utos na ito, sakop ito ng 2 utos na ibinigay ng Diyos sa atin, yung mahalin mo ang Diyos. Kaya nga sa atin yung mga ipinagagawa ng Diyos sa atin at mga pinagbabawal, yung unang 3 utos ng Diyos, yung unang 4 na utos ng Diyos, sakop ito ng mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Kasi doon sa Old Testament, ang sabi roon, huwag kang sasamba na sa ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa tubig upang sambahin. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Lagi mong tatandaan ilaan para sa akin araw ng pahinga. Ito po ay pasok doon sa mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. So parang kinumpile ng Panginoon yung mga utos na yon sa dalawa. Ito naman yung uh, panglima, sabi. Igalang mo yung ama't ina. At ang sabi sa panganim, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa walang katotohanan laban sa iyong kapwa, huwag mong pagnanasahang angkinin ang sambahayan ng iyong kapwa na kanyang asawa, ang mga lalaking alila, mga babae, mga baka, asno, anumang pag-aari. So kung titingnan natin yung 10 utos ng Diyos, nung dumating ang Panginoon, ay naging 2 na lang. Kasi itong panglima hanggang pang-10 ay pasok ito doon sa sinasabi niya na mahalin mo iyong kapwa na higit pa sa iyong o tulad ng iyong sarili. Kaya nga dito ang 5 utos ng Diyos sa mga tao noong unang panahon. Sabi, igalang mo ang iyong ama't ina. So sa panahon natin ngayon, marami ng mga anak ang grabe ang paglapastangan sa kanilang magulang. So hindi nila ito ginagalang. So ang dahilan kasi malamang na hindi na rin natutunan ng mga anak o hindi na rin naituro ng magulang sa mga anak yung salita ng Diyos para malaman nila yung kanilang dapat gawin para sa kanilang mga magulang. Kaya nga ang mga tao ngayon ay nakagagawa ng paglabag sa kautusan ng Diyos, lalo higit sa hindi paggalang sa kanilang mga parents dahil wala silang alam tungkol sa mga bagay na pinagbabawal ng Diyos. Kaya mahalaga po yung ginagawa nating pag-aaral. Kahit konti ay natututo tayo at sa pamamagitan ng pangaral natin, ang hatid natin ay makita natin yung mga bagay na dapat natin gawin at lalo higit yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Kaya nga sa mga magulang, meron po tayong accountability sa mga anak natin. Kung tayo naging magulang, dapat alam din natin na merong salita ng Diyos. At tayo mismo mga magulang ang talagang naghahangad sana tayo na maituro ito sa mga anak natin para pagdating ng panahon
malalaman nila na kailangan pala silang igalang ang kanilang mga anak. Kaya nga sa atin yung kakulangan ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagiging dahilan din para ma-violate natin yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos na dapat na hindi natin ginagawa. So, pang-anim, huwag kang papatay. So, bawal po ang pumatay. Maraming tao ngayon na wala nang pakundangan sa pagpatay. At maraming tao rin ngayon na nagpapakamatay din. At akala nila ang katapusan ng lahat ay yung kamatayan. So, hindi po yung totoo. So, lalo po tayong mabubulid sa kasalanan kung tayo po ay magpapakamatay kasi ang utos ay huwag kang papatay. Ang Diyos po ang may-ari ng buhay natin. Siya yung may karapatan bumawi ng buhay natin sa anumang paraan at kung kailan. Kaya nga kung tayo ay pangungunahan natin ng Diyos, so para bang nilalabag natin ang Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sa atin, binili ng Diyos na huwag kang papatay. So, ito po naman yung ikapito, huwag kang mangangalunya. So, yung pangangalunya, alam naman natin yan, pakikiapid sa asawa na may asawa, which is ito ay mahigpit na pinagbabawal ng ating Diyos. So, number one kasi magiging casualty rito, kung ikaw ay nangangalunya, kasi ikaw yung parurusahan. Pwedeng maging casualties din dito yung mga anak natin. Dahil sa pangangalunya natin, ang mga anak natin ay mapapariwara. Siguro alam ng Diyos ang hirap ng mga anak na walang matuwid na magulang. Kaya nga sabi rito, huwag kang mangangalunya. Iniutos yan ng ating Panginoon. At yung pangwalo, sabi, huwag kang magnanakaw. So, anumang bagay na kinukuha natin, o inuumit natin, malaki man o maliit, consider as pagnanakaw. Akala natin pag maliit na bagay lang, ay hindi ito kasalanan. So, walang malaki at maliit na kasalanan sa Diyos. Ang kasalanan ay pantay-pantay. Malaki man o maliit ang kinuha natin, still, ang category natin ay magnanakaw. So, mag-ingat po tayo. Baka akala natin ay nagbibiro po ang Panginoon, nagbibiro po ang Diyos. So, binigay niya itong utos na ito para mapabuti tayo, para hindi tayo magkasala. At ang pangsyam, ang sabi, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. So, maraming ngayon na nakikita natin na masuhulan lang ng konti, gumagawa na ng istorya, sumasaksi sa mga bagay na walang katotohanan. So, kung manonood ka ng TV, kahit sa Senate hearing, sa Congress hearing, makikita natin sa iba't ibang mga hearing, maraming pong sumasaksi sa laban sa kanilang kapwa na walang katotohanan dahil sa ngalan ng pera o pakikisama. Pero hindi nila namamalayan na ito po isang kasalanan sa Diyos at may kaparusahan sa harap ng ating Panginoon. At yung panghuli, 10 utos sa 10. Huwag mong pagnasahang angkinin ang sambahayan ng iyong kapwa, kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, baka, asno o anumang pag-aari niya. So, do not covet your neighbor's good, ang sabi rito. Huwag mong pagnanasahang angkinin. So, tulad din ng pangangalo niya ito, pag inangkin mo yung asawa ng iyong kapwa o ito po ay pumapasok din doon sa pinagbabawal ng ating Diyos. So, mahigpit pong pinagbabawal ng Diyos na huwag mong pagnasahang angkinin. Yung para huwag mong nanasahin na angkinin yung pag-aari o yung maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa. So, maging alipin o maging mga hayop man o anumang pag-aari niya, ito po ay nagre-resulta ng kasalanan. So, nakita natin mga kapatid na meron palang sin of commission, yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos na wag nating gawin. So, maraming tao ngayon kung alin yung bawal, yung kanilang ginagawa. Sabi nga, kung ano yung bawal, yun yung masarap. So, it's not about yung tungkol sa pagiging masarap. It's all about ano yung mangyayari sa'yo sa paggawa natin ng pagsuway sa mga pinagbabawal ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nakarinig sa oras na ito, paalala po natin na
kung bakit natin 'to pinag-aaralan para makaiwas po tayo sa kaparusahan at hindi tayo mapahamak pagdating ng takdang panahon. So, susunod na pag-aralan natin na ano pa ba yung mga dahilan bakit tayo ay nagkakasala. So, mahaba-habang pag-uusap na rin po ang ating inabot. So mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkita-kita, nawa ay natuto tayo kahit kaunti. Alam natin na may utos ang Diyos na para malabag natin yung sin of commission and sin of omission. Alinman sa dalawa na yon ang binabiolate natin, tayo po ay nagkakasala kasi ang kasalanan ay hindi pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Okay, so muling sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon at ang kapurihan ay sa Kanya lamang. Sa muli nating pagkita-kita mga kapatid, mag-aral muli po tayo. God bless us all.